Kahops, paano kung sa isang trade lang ay sabay-sabay magpalit ng mga veteranong sentro ang TNT, Meralco, Magnolia, at Titan? At paano kung ang resulta nito ay mapunta si Greg Slaughter sa TNT, si Ian Sangalang sa Meralco, si Raymond Almazan sa Titan, at si Poy Erem sa Magnolia? Kung mangyayari ito, maaaring isa ito sa pinakamalaking 4-team trade na nakita natin sa PBA sa mga nakaraang taon. Pero tanong, sino ang tunay na panalo rito? At patas ba ito para sa lahat ng koponan? Yan ang ating pag-uusapan ngayon, kaya siguraduhing tapusin ang video at huwag kalimutang ibahagi ang inyong opinyon sa comment section. Unahin natin ang Meralco Bolts. Isa sa mga pinakamalaking usap-usapan ngayon ay ang umano'y interes ng Meralco kay Ian Sangalang ng Magnolia. Hindi na lihim na naghahanap ang Bolts ng isa pang veteran bigman na maaaring makatulong kay Brandon Bates sa kanilang frontline. Bagamat may kakayahan pa rin si Raymond Almazan, hindi na siya gaanong nagagamit sa rotation ng Meralco. Dahil dito, lumalabas na bukas ang koponan na gamitin siya bilang pangunahing trade asset. Kung matutuloy ang plano, si Almazan ang mapupunta sa Titan habang si Ian Sangalang naman ang lilipat sa Meralco. Malaking bagay ito para sa Bolts dahil kilala si Sangalang bilang isang maaasahang low post scorer. May kakayahan siyang gumawa ng punto sa ilalim, kumuha ng rebounds, at magbigay ng karagdagang veteran leadership. Sa sistemang ginagamit ni Coach Nenad Vucinic at Coach Luigi Trillo, maaaring magkaroon si Sangalang ng panibagong papel at mas malaking oportunidad upang maipakita pa ang kanyang halaga. Para naman sa Titan Ultra Giant Risers, hindi rin masama ang posibleng pagdating ni Raymond Almazan. Matagal nang sinasabing naghahanap ang Titan ng natural center na may karanasan sa PBA. At sa kabila ng kanyang edad, napatunayan na ni Almazan na kaya pa rin niyang magbigay ng depensa, rim protection, at veteran presence. Kung mabibigyan siya ng mas malaking playing time, posible ring magkaroon ng revival ang kanyang karera. Sa isang batang koponan gaya ng Titan, mahalaga ang pagkakaroon ng veteranong gabay sa loob ng court, at maaaring si Almazan ang maging sagot sa pangangailangang iyon. Ngayon naman tayo sa TNT tropang. Ito marahil ang pinakakapanabot na bahagi ng trade scenario. Matapos ang sunod-sunod na finals appearances at runner-up finishes, malinaw na gusto ng TNT na palakasin pa ang kanilang frontline. At dito pumapasok ang pangalan ni Greg Slaughter. Sa taas na 6'11", si Greg ang isa sa kakaunting sentro sa liga na may laki at katawan na maaaring itapat kay Junmar Fajardo. Matagal nang hinahanap ng TNT ang isang legitimate interior presence na kayang makipagsabayan sa dominanteng mga bigman ng liga. Kung makuha nila si Greg Slaughter, magkakaroon sila ng dagdag na depensa sa pintura, rebounding, at low post scoring na maaaring magbigay sa kanila ng mas malaking tsansa laban sa San Miguel Beer. Bukod pa rito, magiging malaking tulong siya sa kanilang kampanya na depensahan ang kanilang titulo sa Governor's Cup. Sa panig naman ng Magnolia Hotshots, ang kapalit umano ni Ian Sangalang ay si Poy Erem. Bagamat magkaiba ang estilo ng laro ng dalawa, may mga dahilan kung bakit maaaring maging kapaki-pakinabang si Erem sa Magnolia. Kilalang depensibong sentro si Poy. May kakayahan siyang hamarang ng tira, kumuha ng rebounds, at magbigay ng enerhiya sa depensa. At dahil defensive-minded din ang sistema ng Magnolia, maaaring bumagay ang kanyang laro sa kultura ng koponan. Ang pinakamalaking tanong lamang ay ang kanyang kalusugan. Kung magiging 100% healthy si Poy Erem, malaki ang maitutulong niya sa Magnolia. Ngunit kung magpapatuloy ang kanyang injury concerns, maaaring maging malaking risk ito para sa Hotshots. Kung susuriin natin ang buong proposal, bawat koponan ay may partikular na layunin. Ang Meralco ay naghahanap ng mas maaasahang offensive center. Ang TNT ay gustong magkaroon ng 7-footer na maaaring tumapat kay Junmar Fajardo. Ang Titan ay nangangailangan ng veteran presence sa ilalim. At ang Magnolia naman ay maaaring makakuha ng defensive specialist na babagay sa kanilang sistema. Sa papel, mukhang may benepisyo ang bawat team. Pero gaya ng lahat ng trade rumors, marami pa ring hadlang bago ito maging realidad. Kailangan pa rin ng pagsang-ayon ng lahat ng koponan at syempre ng approval mula sa PBA Trade Committee. Kahops, kung ikaw ang tatanungin, patas ba ang proposed 14 trade na ito? Sang-ayon ka bang mapunta si Greg Slaughter sa TNT, Ian Sangalang sa Meralco, Raymond Almazan sa Titan, at Poy Erem sa Magnolia? Sino ang pinakamalaking panalo at sino naman ang maaaring magsisi kung sakaling matuloy ito? E-comment ninyo ang inyong mga opinyon sa ibaba dahil gusto naming marinig ang inyong basketball insights. At kung bago ka pa lamang sa channel, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga pinakabagong balita, trade rumors, at usapang PBA.
Ito ang Race Hoops Universe, at gaya ng lagi nating sinasabi, basketball ang usapan, walang iwanan. Hanggang sa susunod na video, ka-hoops!